Sinunog ng PIDEA ang mahigit 5 bilyong pisong halaga ng iligal na droga at mga expired na gamot na kanilang nasabat sa iba't ibang operasyon. Ipinagmalaki rin ng gobyerno ang anilay bumabang bilang ng mga gumagamit ng iligal na droga. At nakatutok si Jonathan Andal. Isa-isang inihagis sa loob ng malaking incinerator ang mga shabu, marijuana, ecstasy, cocaine at iba pang illegal na droga. Patunay raw na hindi nire-recycle ng gobyerno ang mga nakukumpiska nilang bawal na gamot. Ito ngayon yung marching orders ng ating presidente na lahat-lahat ng ating mga nakukumpiska ay dapat walang bumabalik sa komunidad. Kasama sa sinunog ang mga expired na gamot na sinorender sa PIDEA ng mga butika, pati ng mahigit 400 kilo ng shabu na nasabat naman sa pantalan sa Maynila nitong Enero. Sumatotal, mahigit 2,000 kilong droga na may halagang mahigit 5 bilyong piso ang sinira kanina ng PIDEA sa Integrated Waste Management sa Barangay Aguado 13 Martires, Cavite. Ipinagmalaki naman ng Dangerous Drugs Board na kumaunti na raw ang gumagamit ng droga ngayong Marcos administration kumpara noong Duterte administration. Batay raw sa ginawa nilang National Household Survey, bumaba ng 16% ang drug users noong 2023 kumpara noong 2019. Sa susunod na taon ang sunod na survey at inaasahan ng DDB na kokonti lalo ang mga drug users sa bansa. Bumaba yung gumagamit ng illegal na droga. Tuloy-tuloy natin itong ating mga programa, itong intensified law enforcement operations, yung sa supply reduction at yung mga programa sa drug demand. Minomonitor din daw ng PIDEA ang mga social media post ng mga kabataan. Yung mga chonke-chonke, of course, continuing yung pattern. May social media patrolling tayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nindigan ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyong ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong 2022. Kaugnay ito ng desisyon ng CA noong Disyembre na nakitaan ng grave abuse of discretion ang hukom ng Manila RTC Branch 40 dahil sa pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Nag-aay ng mga akusado ng motion for reconsideration at sinabi nilang hindi naman daw malinaw na binabawi ang pagbibigay ng piyansa. Sa pagbasura ngayon ng kanilang motion for reconsideration, sinabi ng CA 3rd Division na bagamat hindi direktang sinabi sa naunang desisyon na kanselahin na ang piyansa ng mga akusado, malinaw nila na pinawalang bisa ito. Binigyan din ng CA na nang tignan ng mga ebidensya sa kaso ng mga missing sabungero, nakita daw na may evident proof na ang mga akusado ang gumawa ng krimen. Bigo rin daw ang mga akusadong ipakita na may nakaligtaan o naisantabing ebidensya ang CA na kukumbinsi sa kanilang dapat baguhin o baliktarin ang naunang desisyon. Hinihingi pa namin ang panig ng 6 na akusado. Walang isusuko at walang papabayaan. Yan ang idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May 2 bagong barko rin ng Philippine Navy na gagamitin sa pagbabantay ng ating teritoryo. Nakatutok si Van Mayrina. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Sa mga salitang ito, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea. Sinabi niya yan sa harap ng mga opisyal at kawani ng Philippine Navy sa kanilang ika-127 anibersaryo. Kinilala ng Pangulo ang malaking papel na ginagampanan ng hukbong-dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Pero patuloy daw na susunod sa international law ang Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. At tungo sa misyong protektahan ang soberanya ng bansa, 2 bagong barkong kinomisyon o idinagdag sa assets ng Navy. Ang BRP Miguel Malvar, isang guided missile frigate na gawa sa South Korea, at ang BRP Albert Magini na isa namang Fast Attack Interdiction Craft o FAIC. Ito ang kauna-unahang barkong binuo sa Naval Shipyard sa Cavite. Isa lamang ito sa 8 iba pang FAIC na idadagdag sa fleet ng Philippine Navy sa bisa ng kasunduan ng Pilipinas at Israel. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.
Basurang nagkalat o di kaya'y bumara sa estero at kanal ang isa sa mga itinuturong dahilan kaya bumabaha sa Metro Manila kahit konting ulan lang. Gustong solusyonan yan ng MMDA kaya nakahanda na ang kanilang mga maintenance equipment kahit hindi pa tag-ulan. Silipin natin yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayon pa lang wala ng mga gamit sa ground floor ng bahay ni Lola Ising. Lahat pinanhik na sa second floor. Ito, pintuan. Oo, nasira na yan dahil kababaha eh. Kaya hindi na namin ginagamit ito. Paghahanda raw ito sa panahon ng tag-ulan dahil lagi daw binabaha ang kanilang lugar sa Rojas District sa Quezon City. Kahit raw may retaining wall, paulit-ulit daw ang problema tuwing tag-ulan. Number 1 basura at saka talagang bumababaw ang mga ilog kasi nga maraming lupa, putik, bato. Nagkakaroon talaga ng dredging. Kaya lang talaga paulit-ulit pa rin. Ang tingin namin yung iba, di ba sa mga ibang area, nagagawa ng mga kalsada, nag-aayos ng kalsada. Kung minsan yung mga naiiwan nila mga dyan, yung graba, yung buhangin. Pag tinangay ng tubig, lahat sa ilog ang punta. Ito ang ilan sa mga problema na tinutugunan ng MMDA. Ngayong araw nga, pinakita ng MMDA ang fleet ng mga maintenance equipment bilang paghahanda sa tag-ulan. May mga loader trucks at excavators, telescopic cranes, watertight trucks, mga bangka at mga mobile pump na pinondohan ng World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. May mga dump trucks at power cleaning machines naman na mula sa pondo ng MMDA. Ito po ay gagamitin natin panglinis ng mga esteros, canals, at iba pa pong daluyan ng tubig para masiguro na yung ating pong mga bomba or mga pumps ay makakaabot yung mga tubig para po mailabas natin ng Metro Manila para po maiwasang magbaha or kung may baha man, hindi po ito tataas at mabilis pong huhupa. Kabilang sa mga modern equipment ng MMDA, ang mga pressure pump na kayang linisin ng mga tumigas na mantika at semento. May mga vacuum din na kayang humigop ng mga basura. Pero ayon sa MMDA, pinakamahalaga pa rin daw ang disiplina ng mga mamamayan. Dapat po maging disiplinado rin po ang ating mga kababayan. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Dahil yan po, pag napunta sa daluyan ng tubig, magbabara. Nagkokos po yan ng flash floods, ng pagbaha, at ganoon din po ng sakit. So, sana po magkaroon tayo ng disiplina para po maging maayos yung ating komunidad. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi lang nagsuntukan, nagbatuhan at nagpaluan pa ng bote ang dalawang grupo ng mga kabataan sa Quezon City. 2 menor de edad ang sugatan sa gulong nag-ugat umano sa pikunan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Naglilipar ang mga bote, pati na nga mesa. Ganito ang nangyari sa Barangay Tatolon, Quezon City, kahapon ng umaga matapos ang selebrasyon ng piyesta sa lugar. Medyo siguro mga lasing na hanggang sa umabot sa punto na nagkahamunan. Doon nagkaroon po ng konting sagutan hanggang sa nagpang-abot na po sila. Makikita sa kuha ng CCTV ng barangay ang sinasabing pinagmulan ng away, ang pagwisik ng tubig ng isang grupo sa isa pang grupo ng mga kalalakihan. Nagkasagutan, naghamunan hanggang mauwi sa gulo. Agad daw rumisponde ang mga taga-barangay. Nagpulasan na po. Salamat din tayo dahil wala namang mga bystander na tinamaan ng mga bote at wala naman din damage yung ibang mga sasakyan doon. Nang humupa na ang gulo, kita sa video ang isang ito na duguan ang ulo. Siya ang itinuturong nagsimula ng gulo, bagay na kanya namang inamin. Yung ininom ko pong tubig, winisik ko po sa kanila. Kasi sabi po ng mga kasama ko, kakilala rin daw po yung tropa daw. Bakit? Hindi ko din po kasi puro nakainom din po kami, ma'am. Ang suntukan lang nung una, nauwi sa batuhan at paluan ng bote. Pag suntok niya po sa akin, doon po ako inaabot. Tumumba po ako. Pag tumumba ko po, may sumunod pang kasama niya na pumalo ng bote. Nagtamo ng mga sugat ang mga sangkot sa rayot, kabilang ang 2 menor de edad. Nakorsa na daan po siguro kami na ganun-ganun. Binasa kami ng tubig. Sila po yung lumulusob na lumulusob. Sila po ang unang umawak ng bote po. Kami po, siyempre binasag po nila yung bote. Ipinatawag na dito sa barangay ang magkabilang panig pero may pangamba pa rin ang mga magulang ng ilang mga nasangkot sa gulo.
Siyempre yung safeness ng mga anak namin. Baka mamaya kung saan magpunta yung mga anak ko o ano man, baka mamaya matambangan nila. Mas safe lang yung mga anak namin na hindi nila babalikan. Hindi na nagsampa ng reklamo ang magkabilang panig matapos magkasundo. Gayunman, paalala ng mga otoridad. Kung sila po ay ma-involve sa anumang mga karahasan o disorder, ay may kaukulan po yung parusa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Walang bagyo pero nagpapatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Mindanao na nagdulot ng mga pagbaha. May 2 pang nasawi matapos anurin sa pinagliguang talon. Nakatutok si Chino Gaston. Patay kita na yan! Nabulabog ang ilang residente ng barangay Kakub, Coronadal City nang matanaw ang isang babaeng tinangay ng rumaragasang tubig. Ang malakas na ragasa galing daw sa waterfalls at kalapit nitong sapa. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ang inalod na babae sa ibabang bahagi ng sapa na nasa 2 kilometro ang layo mula sa waterfalls. Sige lang, nagtawag na. Maya-maya, natagpuan naman ang isang lalaki na natangay rin at sumabit umano sa mga kahoy sa sapa. Pinagtulungan itong sagipin ng mga residente. Patagilid lang kayo, bang kayo. Sunod lang. Pawang may mga sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan na posible umanong dahil sa pagtama sa mga bato at kahoy ng tangayin ng tubig. Actually, without sign of life, without pulse, without breathing, by observation, lifeless bodies na nakita. Sa investigasyon, naliligo ang 2 sa waterfalls na nasa itaas na bahagi ng sapa nang maabutan sila ng pagtaas ng tubig. Sinasabi ng mga witness that around 5 p.m. while yung 2 biktima is naliligo doon po sa Millennium Falls dump site of Barangay Kakub na bigla lang lumaki yung tubig na galing sa ilog na nagresulta sa kanilang pagkaanod. Ang mabilis umanong pagtaas ng tubig ay dulot ng masamang panahon at malakas na buhos ng ulan. Napag-alaman ding magkakilala ang 2 na isa umanong guro at isang delivery rider. Grabe naman eh, kaduhaan naman ko na abtag bahaan eh. Sa lakas ng agos ng tubig, pansamantalang hindi nadaanan ang kalsada sa bahaging ito ng Magsaysay, Davao del Sur. Grabe, sige ulan ron ba? Street, sige ulan. Dahil sa mga pag-uulan, mabilis tumaas ang tubig sa katabing sapa at tuluyang umapaw sa mga kalsada. Kwento ng ilang motorista, inabot ng lagpas 1 oras ang kanilang paghihintay para makatawid. Stranded din ang maraming motorista sa National Highway sa Barangay Lasang sa Davao City. Kasunod yan ng pag-apaw ng Likanan River dahil sa mga pag-ulan at nataon din umano sa high tide. Mahigit 20 pamilya naman na nakatira malapit sa ilog ang apektado ng pagbaha sa sitio Likanan, Aris, Lituan at Virgo. Binahari ng Barangay Bunawan proper kung saan nasa 69 na pamilya naman ang apektado. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang namataang low pressure area kahapon. Huli itong nakita sa layong 360 kilometers timog ng Pag-asa Island. Sabi ng Pag-asa, wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Posible rin na kung hindi ito malulusaw, ay tuluyan na itong lalayo. Pero huwag pa rin makampante dahil magtutuloy-tuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ramdam na ramdam din ang matinding alinsangan sa ilang lugar dahil naman sa easterlies. Ngayong araw nga, nakapagtala ng 48 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Bukas, aabot po sa 37 lugar ang makararanas ng nasa danger level na heat index o damang init. Ang pinakamataas posibleng umakyat po sa 46 degrees Celsius. 41 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Metro Manila. Bukod sa init at alinsangan, paghandaan din ang tsansa ng mga pag-ulan base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang maulan na sa Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. Magtutuloy-tuloy ang tsansa ng ulan sa hapon at may mga pag-ulan na rin
sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Posible pa rin ang mga pagbaha o landslide dahil sa malawakan at malalakas na bugos ng ulan. Nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorm sa Metro Manila. Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang 2 research ship ng China na iligal na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tingin ng PCG, gagamitin ng Chinese military ang mga kinukuhang impormasyon ng mga research vessel. At nakatutok si Chino Gaston. 2 topics to discuss. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, naalerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon. Pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China ngayong araw. Ayon sa ilang eksperto, iligal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Lumalabag na nga sa batas trapiko dahil nagka-counterflow na bisto pang walang mga lisensya ang ilang tricycle driver na hinuli sa Pasay. Wala ring kawala ang mga hindi sumusunod sa tamang sasakayan at babaan, pati mga iligal na nagpaparada kung saan-saan. Nakatutok si Oscar Oida. Napasakay ng e-trike nang wala sa oras ang traffic enforcer na ito matapos di mapahinto ang hinuhuling e-trike rider sa may panulukan ng Taft Avenue at EDSA sa Pasay. Ito, pinapara sir Kinampan niya yung kasama nating enforcer Alis pa disgrasya Wala naman lisensya. Mag-alas 8 ng umaga nang magkasanang isa na namang bantay sa gabal operation ang MMDA Special Operations Group Strike Force. Kasunod na reklamo na naglipana na naman ang mga bumabiyaheng tricycle at e-trike sa lugar. Marami raw sa mga ito nagka-counterflow pa na lubos na mapanganib. Karaniwang paliwanag ng mga nahuhuli, kesyo naghatid o napadaan lang daw. We found out that most of the tricycle drivers ay wala pong lisensya. Kung hindi naman po walang lisensya, expired po. So it's very alarming na ang ating mga kababayan, sumasakay po tayo, tumatangkilik po tayo ng pampublikong transportasyon, na itong mga drivers po, they are putting at jeopardy or nalalagay po sa alanganin ng ating mga kababayan. Maraming tricycle ang nahatak. Di rin nakaligtas sa mga pampasaherong jeep na nag-i-illegal loading at unloading sa lugar. You cannot always blame just the drivers. May fault din naman po. Aminin naman po natin o hindi, may kasalanan din naman tayo bilang mga sumasakay, mga commuters. Nasanay din po tayo na kung saan-saan po tayo pumapara. So it's a two-way effect. Sunod na pinasadahan ang kahabaan ng PO Campus sa Maynila kung saan marami namang illegally parked na sasakyan ang nahatak. Maging sa Arellano Avenue na ginawa ng paradahan ang gilid na magkabilang lane. Ito po ay isa sa mga dinadaanang mabuhay lanes. So definitely no parking po ito. So this is our action dito po sa mga complaints na natatanggap natin.
Katuwang ng MMDA ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa panguhuli. Bagay na mapapadalas na umano para sa mas pinatinding pagpapatupad ng batas trapiko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Aabot sa mahigit 100,000 pisong halaga ng ari-arian ang natangay sa niloobang bahay sa Quezon City. Ang suspect sumuot sa butas ng exhaust fan para makapasok sa bahay. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni James Agustin. Dahan-dahang isinilid sa bag ng isang lalaki ang mga nakita niyang gadget sa bahay na ito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Hindi pa siya nakontento. Hinalughog pa ang ibang bahagi ng bahay. May punto pang napatingin siya sa CCTV camera. Ang may-ari ng bahay na diskubre na nawawala na ang kanyang mga gamit pagising bandang alas 8 ng umaga. Napansin din nila na butas po yung kanilang exhaust fan. So the time na ni-review nila yung kanilang CCTV at nalaman po nila na may nakapasok po sa kanilang tahanan. Pinaklas niya po yung exhaust fan. So doon po siyang ginawa niya pong daanan po para makapasok sa loob ng bahay, sir. Dumulog sa Galas Police Station ang biktima. Sa follow-up operation ng pulisya sa Barangay Tatalon, naaresto ang 28 anyos sa sospek. Nakuha mula sa kanyang isang improvised na baril na kargado ng bala. Hindi na nabawi ang mga ninakaw na laptop, 2 tablet, relo at t-shirt. Nasa kabuuan ay nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 piso. Ito na ang ika-4 na beses na naaresto ng sospek na dati nang nakasuhan dahil sa iligal na droga, pagnanakaw at pagsusugat. Aminado siya sa nagawang krimen. Nagawa ko po. Gawa po ng kahirapan sa buhay. Ano sana gagawin mo din sa mga gadgets? Nabenta ko po para may pangkain yung mga pamilya ko po. Yung baril na nakuha sa'yo, ano mo sabi? Ano lang po sa akin yan. Bali napulot ko lang po yun. Sinampa na ang suspect ng reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng pulisyang suspect sa pananaksak sa isang rider sa Quezon City noong nakaraang buwan. Pero ang naaresto, itinatanggi ang paratang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hulikam ng isang buwan ang walang awang pananaksak ng lalaki ito sa rider ng isang motorcycle taxi sa Quezon City. Matindi yung mga tama niya sa leeg noon. Pero fortunately ay naka-survive. Mabilis na tumakas ng suspect gamit ang mismong motorsiklo ng biktima. Makalipas ang halos isang buwan, bumagsak sa kamay ng pulisya ang suspect matapos siyang isumbong ng isang concerned citizen. Agad daw rumisponde ang mga pulis sa lugar. Naabutan ng suspect na may baril sa kanyang bewang. Agad siyang inaresto. Nakumpirma kalaunan na siya nga ang pinaghahanap na salarin sa pananaksak sa rider. Pagnanakaw ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pananaksak. Nung natumba na po at natumba na yung motor, ay yung driver ay iniwan niya at dinala niya po yung motorsiklo nitong biktima. The motive niya lang is yung makabayad doon sa utang na inutang niya doon sa inarkila niya sakyan. Pero mariing itinanggi ng suspect na siya ang nanaksak sa rider na nakuhanan ng CCTV camera. Makikita naman po sa CCTV yun, sir. Malaking tao, manliit-liit ko lang, sir. Naharap ang suspect sa mga reklamong frustrated murder at paglabag sa anti-carnapping law. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. From the PBB house to the streets of Seoul, South Korea. Hindi pa ba nakakalabas ng bahay ni Kuya, nakuha na agad ni Will Ashley ang puso ng fans abroad. Waging Best International Artist si Will sa Idol Pick Weekly Poll at dahil sa kanyang achievement, magkakaroon ng first ever LED billboard si Will sa Seoul. Speaking of PBB, inamin ni ex-housemate Josh Ford na getting to know each other stage pa lang sila ng current housemate na si Kira Ballinger. Abangan na lang raw ng fans kung ano ang susunod para sa kanila ni Kira.
Pashnea Kaday! Aliw para sa netizens ang role ni PBB housemate Shuvi Etrata sa upcoming Encantadia Chronicles Sangre. Ready for war na si Shuvi in her sexy blue warrior outfit. Pero biro ng ilang netizens, parang on the way si Shuvi sa paghahanap ng TDH o tall, dark, and handsome. Usap-usapan din ang fierce aura at turned physique ng Sparkle Star.